ang sasakyan daw natin ay extension ng ating bahay. Kaya ginagawa natin tong napaka-komportable. Malamig ang aircon, walang mga kumakalampag, maganda ang sound system, tapos nagbabaon din tayo ng unan natin. Kasi marami sa atin na dito namamahinga at saka dito na rin nakakatulog habang bumabiyahe. Lalo na pagka mahaba yung destinasyon. Wala namang problema matulog sa loob ng sasakyan kapag ito ay nasa biyahe at umaandar. Pero ibang usapan na po kapag ang sasakyan ay nakapark lang. Ayon po sa Iowa Healthcare page, in a typical year, nearly 400 Americans die from carbon monoxide poisoning, usually in their own car. Doon po sa mga hindi nakakaalam, may risk ang pagtulog sa loob ng sasakyan na nakapark tapos umaandar ang makina at bukas aircon. Natatandaan ko pa po noon, pumutok ang balita sa very unfortunate na pangyayari sa tatay at kapatid ng batikang singer na si Miss Carol Banawa sa loob mismo ng sarili nilang sasakyan. Kasi guys, ito pong tatay at saka kapatid ni Miss Carol ay nagpark muna sa isang malapit na mall habang inaantay nila si Miss Carol. Tapos doon ay pinaandar nila yung sasakyan, binuksan ng aircon, na mahinga at eventually ay nakatulog. Pagkaraan po ng ilang oras ay nadiskubre na lang na wala na pala silang malay. Sinubukan silang isugod sa pinakamalapit na ospital. Nakaligtas naman po yung tatay ni Miss Carol Banawa, pero hindi po pinalad yung kanyang kapatid na si Alex. At ang sanhi po ng pagkamatay ay carbon monoxide poisoning na galing doon sa makina na umaandar habang sila ay namamahinga sa loob ng sasakyan. Ayon po sa mga experts ay mayroon po talagang danger kung tayo ay matutulog sa isang sasakyan na ipapark natin tapos papaandarin natin yung makina, bubuksan yung aircon para tayo mas komportable. Regardless po kung ano ang sasakyan, ito man po ay bago or luma, mamahalin man or mumurahing sasakyan, di gasolina man or diesel, itong carbon monoxide, colorless at saka odorless po ito. Once na makapasok po ito sa loob ng sasakyan, tapos kayo po ay natutulog sa loob, hindi nyo maramdaman ng symptoms, masosuffocate kayo hanggang sa hindi na kayo magising. Although mukhang selyado or airtight ang mga sasakyan natin, yan po ay may proper ventilation para makapasok ang enough oxygen mula sa hangin sa labas kapag umaandar ang sasakyan sa biyahe. Yung hangin sa labas ay dadaan po sa mga intake vents na usually ay nakaposisyon malapit doon sa may windshields or sa grill. Tapos yung hangin na papasok dyan ay dadaan po sa filter, papunta naman po doon sa loob ng cabin para yung mga tao sa loob ay may enough supply ng oxygen. Tapos yung tambucho naman po ng sasakyan natin, yan po ay nakatutok dun sa may likuran ng sasakyan para pag andar natin ay naiiwan na natin yung carbon monoxide. Kasi once naman po kumalo na itong carbon monoxide sa atmosphere, although yan po ay pollution, hindi naman po ito lethal. Pero pag ang sasakyan po ay nakapark lang, tapos papaandarin natin yung makina, magbubukas tayo ng aircon at doon na tayo mamamahinga or matutulog sa loob, maaaring hindi po sapat yung oxygen na papasok doon sa mga intake vents. Tapos yung carbon monoxide na supposed to be ay naiiwanan sa likuran natin kung tayo ay bumabiyahe. Pag nakapark lang tayo ay maaaring maipon lang sa paligid ng kotse yung carbon monoxide. Ang mahirap nito kapag ang exhaust ay mayroong damage or may leak, mas madali pong maipon yung carbon monoxide doon sa ilalim ng sasakyan. At kapag itong carbon monoxide ay nagkaroon ng pagkakataon makapasok doon sa loob ng sasakyan, hindi po yan maaamoy or makikita noong nasa loob na namamahinga. Mas delikado po kung ang pinagparadahan nyo ay yung katulad ba sa mga car park na mayroong bubong, tapos tabi-tabi yung mga sasakyan. Kaya mapapansin nyo sa mga ganyang establishment, may nakalagay na bawal magpaandar ng sasakyan habang nakapark. Kung mapapansin kayo na security guard na pinaandar nyo ang sasakyan doon habang kayo ay nakapark, malamang na katukin kayo niyan at sabihan na patayin yung makina. Pero kung hindi po kayo natutulog doon sa sasakyan tapos nakapasok yung carbon monoxide, ay makaka-experience muna kayo ng symptoms ng carbon monoxide poisoning. Tulad ng headache, pagkahilo, pagsusuka, chest pain, difficulty in breathing, at saka seizure.
Kaya sakaling maramdaman nyo ito sa loob ng sasakyan nyo, ang pinakamagandang gawin ay patayin na agad yung makina pagkatapos ay lumabas ng sasakyan para makalanghap kayo ng fresh air. Ngayon meron naman po mga nagsasuggest na kung mamamahinga daw sa isang nakapark na sasakyan tapos bubuksan ng makina, ay ibaba na lang ng konti yung bintana. Pero ayon po sa mga health experts ay hindi po ito 100% na effective. Maaari pa rin daw na mas manaig yung carbon monoxide sa loob at hindi makasapat yung oxygen na papasok doon sa nakabukas na bintana. Okay lang kung gising kayo kasi mararamdaman nyo muna yung symptoms, pero kapag kayo ay natutulog, may posibilidad na hindi na kayo magising. Kaya ang advice po ng mga health experts ay iwasan po yung ganitong habit. Kung kinakailangan daw po talagang mamahinga, ang gawin na lang ay humanap ng malilim at saka safe na spot. Patayin yung makina pagkatapos buksan yung mga bintana. So guys, I hope na na-enjoy nyo or meron kayong natutunan dito sa topic natin ngayon. Kung meron pa po ako mga nakalimutan sabihin tungkol dito sa topic natin ay mangyari lang na i-comment nyo sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Ito po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan or nakafollow, pakipindot nyo na po yung subscribe button sa YouTube. Follow button naman sa Facebook. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!